Ito ng ating mga balita po naman sa mga lalawigan. Napagkasundoan ng Bicameral Conference Committee na iurong na sa October 13 ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region o BARM. Sa imbis nga po nakasabay ng 2025 elections, gaganapin po ang unang BARM parliamentary elections sa October 13 ngayong taon. Magiging automated din ang botohan sa BARM. Ayon kay Senate President Chis Escudero, seguridad ang pangunahing rason kung bakit iniurong ang eleksyon sa BARM. Gusto raw tiyakin ng mga mambabatas na magiging malinis at mapayapa ang kauna-unahang BARM parliamentary election. Patay ang magpinsang estudyante matapos namang salpukin ng truck ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Camarines Sur. Sa lakas nga po ng impact ay tumilapon ang magpinsan na sina Brex Villa at si Jamaica Kim Moreno. 19 taong gulang at 16 na taong gulang ang dalawa. At ayon nga po sa mga paunang investigasyon, nag-overtake daw ang truck sa isa pang sasakyan kaya kinain nito ang linya ng motorsiklo ng naturang mga biktima. Bumangga rin po ito sa isang poste. Tumakas po ang driver ng truck pero sumuko ho naman kinalaunan. Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Nasabat naman ng Bureau of Customs ang 13 bilyong pisong smuggled daw na diesel sa Subukin Port sa Batangas. Karga ng barkong MT Felisa ang nasabing krudo. Nakuha daw ito sa paihi modus o iligal na paglilipat ng diesel habang nasa laot. Isang oil tanker na mula sa China daw ang nagsusupply ng diesel sa MT Felisa. Nadatnan din ng BOC ang mga tanker truck na nakapila para magpakarga ng smuggled na krudo. 2 Chinese at 24 na Pinoy ang arestado ng customs kaugnay sa kasong smuggling. Imbestigahan din daw ng customs ang kumpanya ng 11 tanker truck na nadatnan sa pantalan. Hindi Arestado po naman ang isang lalaking nanghalay sa kanyang menor de edad na anak-anakan sa Naga City, Cebu. May sugat pa sa noo ang suspect ng mahuli ng mga otoridad. Nagbaril daw sa sarili ang lalaki pero hindi tumagos ang bala kaya siya nakaligtasan. At ayon sa NBI, humingi sa kanila ng tulong ang lola ng 16 na taong gulang na biktima matapos nitong isumbong ang ginagawa ng kanyang amain. 14 anyos pa lang daw ang biktima nang simulan na po ng sospek ang kahalayan. Ginagawa ito ng sospek kapag umaalis na ang nanay ng dalagita para magtrabaho. Hindi po naman nagbigay ng pahayag ang sospek na maharap ngayon sa kasong reklamong qualified rape. Pinababawi naman ang komisyon sa wikang Filipino o KWF ang English-only policy ng pamantasan ng Kabuyaw sa Laguna. Lunes nang simula ng pamantasan ng nasabing polisiya. Lahat ng transaksyon o komunikasyon ng kahit sino mang nasa universidad ay dapat Ingles. Alinsunod daw ito sa hangarin nilang makalikha ng mga globally competitive at world-class na mga estudyante. Ayon sa KWF, taliwas ang English-only Policy Executive Order 335 kung saan dapat tangkilikin ang anumang tanggapan ng gobyerno ang Filipino. Hindi rin daw sukatan ng talino at kakayahan ng Ingles. Gayunman, naninindigan ng paaralan sa ipinatutupad nilang polisiya lalo't hindi raw maitatanggi na universal language ang Ingles.